Magandang araw. Ako si Dr. Joy Manggubat Flores, internist endocrinologist ng Metro San Jose Medical Center. So ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa thyroid cancer. Ano nga ba ang thyroid cancer? Ang thyroid cancer ay uri ng cancer na tumutubo sa ating thyroid gland o tiroideo. Ano ang tiroideo? Ang tiroideo o thyroid gland ay hugis paru-parong gland na matatagpuan sa puno ng ating leeg. Ang thyroid gland ang namamahala sa produksyon ng thyroid hormone. Ang thyroid hormone naman ang siyang namamahala ng iba't ibang function ng ating katawan. Ang pinaka-importante na pinamamahalaan nito ay ang metabolismo ng ating katawan. Ano nga ba ang sintomas ng thyroid cancer? Kadalasan, ito ay nagmamanifest o nagpe-present lamang bilang isang nodule o lump na matatagpuan sa puno ng ating leeg. Kadalasan, walang nararamdaman kundi ang bukol na nasasalat sa leeg ng mga pasyente. Saan nga ba nakukuha ang thyroid cancer? Kadalasan, hindi matukoy kung saan galing ang thyroid cancer. Pero may mga tinatawag kaming risk factors na nagpapataas ng tsansang magkaroon ito. Una, ito ay mataas na exposure sa radiation, lalo na sa kabataan, tulad ng mga tao na nagpagamot para sa ibang klase ng bukol na gamit ang radiation therapy. Pero yung mga usual na x-ray ay hindi naman sapat para masabi na kapag nagpa-x-ray tayo madalas, ay magkakaroon na ng thyroid cancer. Pangalawang risk factor ay kung malakas o mataas na family history ng thyroid cancer sa pamilya. Kung may mga kamag-anak na nagkaroon ng thyroid cancer o naoperahan o ginagamot para sa thyroid cancer. At ang pangatlo ay yung edad higit 40 anyos o 40 years old. Ano-ano nga ba yung mga test na pwedeng ipagawa o maipagawa natin para malaman kung tayo ay may thyroid cancer? Ang pinakamagandang gawin ay ang magkonsulta sa ating malapit na doktor, most especially pwede sa internist, sa endocrinologist, sa surgeon o sa ENT. Sila yung mga usual na specialization na maaari nating lapitan para sa sakit na thyroid cancer. Kailangan ay ma-examine tayo with the physical examination, most especially ng leeg. At kapag may nasalat ang doktor o mas malakas o mas mataas ang kanyang index of suspicion para sa thyroid cancer sa ating kalagayan, maaaring i-advise niya ang ultrasound ng thyroid gland kung saan gagamit ng tinatawag na ultrasound para mas malaman ang itsura ng ating thyroid gland at kung meron bang nodule o lump na nakakapa o nakikita sa imaging na ito. Kasabay nito, maaaring magpa-test din ng tinatawag na thyroid function tests. Ito ay nangangahulugan na maaaring magpagawa sa inyo ng tinatawag na TSH, T4 at T3. At kung sakali naman na may nakita na bukol o nodule, depende sa itsura, hugis at size ng nodule kung i-advise po kayo ng inyong doktor na ito ay i-biopsy o kaya naman kung hindi naman ganun kadelikado sa itsura, ay serially na i-observe with close follow-ups inyong doktor. Ano nga ba ang maaaring gawin kung sakaling ma-diagnose ng thyroid cancer? Siyempre, dapat hindi tayo pangunahan ng pangamba at takot. Ang madalas o common na pangalan ng thyroid cancer ay papillary thyroid cancer na nagko-consist ng 70 to 80% ng klase ng thyroid cancer. Ang pangalawang klase ay tinatawag na follicular cancer at parehong papillary and follicular cancer ay mga mababait na klase ng bukol o cancer na maaaring dumapo sa isang tao.
kung sakaling tayo ay ma-diagnose nitong well-differentiated cancer na ito, ang kadalasang aming ina-advise ay maoperahan upang matanggal ang inyong thyroid at ang kasama nitong cancer cells at depende pa sa makikita kung may kailangan pang karagdagang treatment tulad ng radiation ablation therapy o kaya naman ay mga gamot sa suwero na para tuluyang mapuksa ang thyroid cancer cells sa katawan. Sana ay mas naliwanagan kayo tungkol sa thyroid cancer. Kung may mga karagdagang tanong, ay feel free na magkonsulta sa aming hospital dito sa Metro San Jose Medical Center. Magandang araw!